Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatig nayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Bibili po ba kami ng halagang 200 dinaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo, wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulupulutong sa damuhan. Kaya't naupo sila ng 100 at 50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumambis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes, kasunod ng pagdiriwang natin ng pagpapakita ng Panginoon. Nasa unang linggo pa lamang po tayo ng bagong taon. Gaya po ng aking nabanggit, nawa magkaroon tayo ng pagsusuri ng ating mga sarili o yung self-evaluation. Paano ba tayo nabuhay o namuhay nung nakalipas na taon at nawa mas pag-ibayuhin pa natin. Kung mayroon tayong dapat i-improve, i-improve. Kung mayroon tayong mga magandang nagawa, ituloy natin. Kung mayroon mga pag-uugaling hindi maganda, tigilan na natin. At isa dyan ay pwede nating suriin paano ba tayo naging mapagbigay sa ating kapwa. Paano ba tayo naging generous? Paano ba natin tiningnan ang pangangailangan ng iba? Nakatuon lang ba tayo sa kung ano ang kailangan ko o pangangailangan ko? Saan tayo mas namuhay? Yung kung ano ang kailangan ko o kung ano ang pwede kong maibigay o maitulong. Kasi sa ating Ebanghelyo, sabi po dito, nakita ni Jesus ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila. At ang pagkahabag na ito, ibig sabihin, naunawaan niya, naintindihan niya ang kagutuman o kumbaga naunawaan niya ang pangangailangan ng tao na kumain. Kaya nga sabi, magugutom sila kapag pinaalis na lang natin sila. Pwedeng sa daan, maraming himatayin. Kaya bago pauwiin, pakainin muna natin sila. At talaga naman po, no? Kapag
Katulad ng mga alagad, dahil nagsisimula pa lang sila, tinuturuan pa lang sila ni Jesus kung paano dapat ang maging isang lingkod. Sa umpisa, gusto nilang iwasan ang responsibilidad sa kanilang kapwa. Mas madali kasing magtaboy, mas madali kasing magpauwi na lang at bahala na kayo sa buhay ninyo. Pero para kay Jesus, hindi dapat ganon. Mahirap din po ang titingnan lang natin ay kung ano yung wala. Kadalasan, doon tayo nakafocus. Ang nakikita natin ay yung kawalan, yung wala. Ang hindi natin tinitingnan ay kung ano ang mayroon. Madalas po sa inyong mga nakakatanda dito, nakamulatan na natin yung classic na sinasabi sa atin, kung anong mayroon, ipagpasalamat. Kung anong mayroon, matutong mamaluktot. Di ba? Parang gano'n, no? Matuto tayong mabuhay sa kung ano ang mayroon. Nang may pagtanggap. Kung yan, okay. Pero kung wala, huwag na tayong magreklamo. Kung wala, huwag na nating hanapin. Kasi doon tayo mas nagiging walang pakialam sa ating kapwa. Kasi pag iniisip natin, wala tayo eh. Ito lang ang akin eh. Akin lang ito. Pag binigay ko pa ito, mawawala na ako. Pero para kay Jesus, kung anong mayroon, ipagpasalamat mo at huwag kang matakot mawalan. At magugulat ka sa himala o sa pagkilos ng Diyos dahil yung inaakala nating mauubos, sobra-sobra pa yan. Kaya sana, kung sakali, napipigilan tayong magbigay dahil sa takot natin na mawalan, magtiwala lang tayo sa Diyos, mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Amen?